Ikaw, nabalitaan mo na ba? Basta't usapang trendingan sa loob at labas ng ating sintang paaralan, alam mo na dapat ang sagot dyan. O kais, Lodi, assert? This is PUP Trend TV 2.0. Like ko yan. Alam mo na ba na last batch na ng mga freshman students dito sa buong PUP system? At dahil yan sa pinatupad na K-12 program. Ano nga ba ang K-12 program? Malalaman natin yan mamaya. At malalaman din natin kung bakit nga ba PUP Taguig ang pinili ng mga freshman students para sa college life nila. At matitikman din natin ang iba't ibang pagkain mula sa PUP Santa Mesa na mura na masarap pa. K-12 program ay programang ipinatupad ni Pangulong Benigno Aquino III na naglalayong magdagdag ng 2 pang taon sa basic education curriculum ng ating mga kabataang Pinoy. Para sa mga karagdagan detalye, nandito ang idol ng buhay mo, si Ara the Explorer! Ang Pilipinas ay ang di umunoy huling bansa sa buong Asya at isa sa 3 bansa sa buong mundo na mayroon 10-year pre-university cycle. At ito ang naging isa sa mga dahilan kung bakit in-implement ang 12 years of basic education. Ito din ang sinasabing magiging best period for learning under basic education. Magsisilbi din itong pamantayan para sa mga estudyante at profesional ng hinaharap. At upang mas malaman pa natin ang K-12, tignan natin ang panig ng magkabilang grupo. Ang DepEd, nagbigay siya ng isang order na maging batas na ang dating basic education na mayroong 10 taon lamang, no, 6 na taon sa elementarya, 4 na taon sa sekundarya, ay maging 13 na ito yung mga stages ng kinder hanggang grade 3, tapos grades 4 hanggang grade 6. Tapos meron tayong mga junior high school na grade 7 hanggang grade 10. Tapos ang senior high school natin, grades 11 and 12. So meron tayong 13 taon dyan. Kasi halos lahat ng ating mga katabing mga bansa, meron ng ganitong curriculum. Tayo na lang ang naiiwan actually sa Asia. So, ang kagandahan nito, magiging halos kapantay na natin sila or maaring mahigitan pa natin ang kanilang curriculum base dun sa magiging performance sa mga kabataan. Kasi alam mo naman ang Pilipino, pagdating sa edukasyon, priority yan. Unlike sa iba, maaring gawin nila yon pero napipilitan lang yung iba kasi kailangan tapusan. Pero tayo, porsigido. Pag gusto nating makamit yung, alam mo na, ang mga minimiti natin. Marami. Kasi, unang-una, sa lahat ng batas at saka sa lahat ng mga ginagawa ng ating yung mga pagbabago, meron talaga mga tumututol. Siyempre, kahit tayo, magdadalawang isip tayo, bakit kailangan gawin yon? Dagdag na naman sa pamasahe, baon ng mga bata, di ba? Dagdag na naman sa mga pagkaagastusan ng mga magulang na kung tutusin, marami na namang graduate, mga nagtapos na naging maayos naman, di ba? Parang isipin mo, bakit gano'n? Pero ang nagiging problema niyan, hindi tayo kapantay ng mga katabi nating mga bansa. Ang ating curriculum, pag halimbawa dito tayo nag-aral, pumunta tayo sa ibang bansa, kailangan pa nating mag-aral ulit kasi kulang, hindi katapat or hindi pantay dun sa standard na siniset nila. So, anong nangyari? Hindi tayo nagiging globally competitive. Maaaring competitive tayo dito sa bansa natin, pero sa ibang lugar, maaaring ituring nila tayong mahina dahil may kulang sa atin. Titingnan lang nila ang curriculum, hindi na sapat. Isa pa, yung taon. Akala nila, pag nadagdagan ng taon, tumatagal lang lalo. Parang, sabi nga nila sa, is prolonging the agony.
kalakhan dyan na hindi naman kaya, di ba, hindi afford na makapag-enroll sa ating mga private senior high school, ay mapipilitan na mag-drop out. Kung dati, kung makakatapos sila ng 4th year high school, sila ay high school graduate na. Ngayon, kung sila ay hindi makakatuntong ng senior high school, sila ay considered na part ng mga dropout. Yan ay kadugtong ng yearly tuition increases natin sa ating mga paaralan. At yan yung inaabuso ng mga negosyante dahil ngayon pa lang, bumibili lang ng mga pamantasan at kolehiyo yung mga big businessmen like Pangilinan, yung Ayala, yung Aboitiz, and para sila yung mag-offer ng senior high school na hindi kayang pag-aralin ng ang public senior high schools natin. For example, nandyan yung Holy Angel University ng Pampanga, University of Nueva Cáceres ng Bicol. Ito ay mga private institutions na binili na ng mga negosyante solely to offer senior high school. So, ganun kalala yung nangyayari ngayon sa ilalim ng K-12. Bukod sa pagpapalala ng problema natin sa unemployment, sa kawalan ng just, di ba, na conditions for our workers, sa pagpapalala ng education crisis through privatization and commercialization, nandyan ba yung naka-engineer yung K-12 to serve labor export policy? Pabor po ako para sa K-12 kasi po para sa akin yung learnings po nila mas advantage na po tapos mas higher na po kaysa sa mga last batch na po na hindi nakaranas ng K-12. Honestly speaking, nung una, hindi talaga ako pabor kasi yung una kong naisip, bakit pa kailangan dagdagan? Kung kailan gagraduate na kami, bakit pa dadagdagan? But nung in-orient kami, na-appreciate ko yung sinabi nila, tapos nalaman ko yung advantage na ay, maganda pala po. Gusto ko rin yung K-12 kasi nung nalaman din namin yun, nung una nainisip kami, pero nung nasabi na sa amin na kami may priority sa trabaho, sa lahat-lahat, talagang na-push namin na ito ang K-12. Para sa akin, depende. Depende na pabor ako hindi. Kasi ang K-12 ngayon, sa ngayon, maraming mga kabataan na hindi nakakapag-aral tapos dinagdagan pa nga. Diba sa panahon ngayon, naghihirap na nga tapos, diba si Trilliano siya yung mag-against sa K-12. Pero para sa amin, bilang future educator, okay lang. Kasi mas maganda na i-enhance yung mga bata na matuto yung knowledge, yung skills, diba? Especially yung cognitive nila. Tapos ayun, may advantages po talaga. Kasi, ayun nga, halimbawa, pag ito yung K-12, ayun, pag nakapagtapos ng junior tsaka senior high school, ayun, pwede na nga diba silang makapag-work na. Tapos, pwede din mag-proceed pa ng course kung anong gusto nila, kahit 2 years na lang. Pero nakakatuwa kasi, ayun nga, madaming advantages. Basta nga, yun nga lang dapat nararapat din yung sa mga kabataan, lalo na ngayon, diba, mostly poverty pa talaga yung problema natin. Sana nga, mga ilang years pa, sana makayanan din. Pero sana nga ma-approve talaga yung K-12. Ayun. Like ko yan! Like ko yan! Like ko yan! Hello ulit mga ka-idol! Nandito tayo sa Polytechnic University of the Philippines sa Taguig Branch upang tanungin ang mga estudyante kung bakit nga ba PUP Taguig ang kanilang pinili. Tara, samahan niyo ako at mag-interview tayo. Kaya ako po pinili yung PUP Taguig kasi dati pa lang gusto ko na talaga mag-aral sa PUP. Kaso nga lang, malayo yung main sa bahay kaya nag-Taguig ako. Kaya ko po pinili yung PUP Taguig kasi una-una mababa yung tuition fee tapos pero mataas yung quality of education. Marami po kasi akong naging teacher na galing dito sa PUP Taguig at kitang-kita ko ang diferensya mula sa ibang universidad. Nagsikap akong makapasok dito upang maging kagaya nila. Isa pa, malapit ang bahay ko dito at napakamura ng tuition fee. Napakamura po ng tuition niya, saka isa po siya isa sa pinaka-naunang universidad sa mga branches ng PUP. Like ko yan! FEWA, submarine, gulaman, at iba pang mga pagkaing makikita natin sa Polytechnic University of the Philippines, Santa Mesa. Ngunit sa halagang 200 pesos, ano nga bang mabibili natin dito? Tara, samahan niyo ko at mag-food trip tayo.
mga ka-idol, ako si John Dasin Santos at may konting kalaman akong ibabahagi sa inyo. Alam mo bang pwede kang uminom ng isang baso ng muriatic acid pag inubo ka? Pero isang beses lang. You may laugh at me but I would like to tell you my dear students that I am not joking. Pero eto na talaga yun mga ka-idol. Eto, trivia. Alam mo ba na ang PUP Taguig ay isa sa mga pinakamalaking universidad dito sa buong Metro Manila? Ayon yan sa www.hoppler.com. Pang-10 ang PUP Taguig sa mga pinakamalaking universidad in terms of land area. At kasing laki ng PUP Taguig ang Rizal Memorial Sports Complex. Kasama sa listahan ang PUP Santa Mesa na pang-4 at UP Diliman na namumuna. Ayan! So I have one question for you my dear students. Did you learn something today? Ayan, I love you so much. God bless you. Bye, bye, bye. Bye, bye, bye. Mga ka-idol, narinig na natin ang sari-saring saloobin ng mga estudyante ukol sa K-12 program, iba't ibang paniniwala at opinyon na sinasalamin ang bawat pahayag na ating nasaksihan. May mga nagsasabing ito'y maganda at meron din nagsasabing ito'y mabigat. Ikaw! Ikaw, kapwa ko scholar ng bayan. Anong masasabi mo? Sang-ayon ka ba o hindi? Makakatulong ba ang K-12 program sa atin o hindi? I-comment lang ang iyong saloobin sa ibaba. Para sa karagdagang impormasyon, i-like ang Facebook page ng PUP Trending. At dito na nga nagtatapos ang pangalawang episode ng Diskusyonan at Trendingan. Ako nga pala ulit, si Idol Trish. And this is PUP Trendy V 2.0. Like ko yan! Hello! Nandito ako ngayon sa SMB Kutan. SMB. Ako lang mag-isa, wala akong kasama. Sad, no? Nagugutom na ako. Tara, kain tayo. Pizza. Meryl's Pizza. Paano nga ba kumain ng mga mayayaman? So delicious, you know? Paano naman kumain yung mga mahihirap? Pizza. Sarap. Napakasarap. Sabi mo